Nilinaw ng ilang opisyal ng gobyerno ang ilang isyu kaugnay ng Pax Silica sa pagdinig sa Senado ngayong araw. Git ng ilang senador, dapat yakin ng gobyerno na wala silang itinatago sa publiko at wala ring dapat lalabaging batas bilang kapalit ng malaking investment sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap sa pagsali ng Pilipinas sa Pax Silica Initiative ng Amerika, ipinatawag sa Senado ang ilang opisyal ng gobyerno para malinawan ang mga isyong kinakaharap ng planong industrial hub na nakafocus sa artificial intelligence. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magandang oportunidad ito para sa bansa, pero dapat masagot din ng gobyerno ang mga batikos tungkol dito. Isa po sa pinakamalaking kabutihan ho nito yung almost 200,000 na direct jobs na malilikha. During the construction phase, almost mga 800,000 jobs ang pwede pong mabigyan dito po sa lugar na ito. Ang investments malaki rin, almost $70 billion ang investments ho dito sa initiative na ito. May mga nababahala na kung magkakaroon ng malalaking data center sa lugar, kailangan nito ng maraming tubig para sa cooling ng mga server nito. Pero ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, hindi data centers ang itatayo sa lugar, kundi manufacturing plants. Ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So manufacturing po ito? Manufacturing po, yung dun sa Clark. Gagawa rin daw sila ng sariling source ng tubig at kuryente at hindi makikihati sa supply na kailangan ng populasyon. Ang pinag-uusapan lang po kasi natin na 75 houses, isang sitio lang po na nasa loob po ng mismong proposed Pax Silica site. Yes. Pero yung pong perimeter po nung pinakita nilang Pax Silica site, dalawa pong IP communities ang katabi. And of those dalawang IP communities, 182 farmers po will be displaced. Ang census namin talaga dun sa Sapang Kawayan, asa 1,000 kami. So ngayon lang po kasi nakikita ng BCDA na 14 house lang kami. 2013 pa po yung census nila. Idinaing din ni Muñoz na maapektuhan ang libingan ng kanilang mga ninuno. Andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin. Opo. Well, yan ho yung mga kailangan Yun po ang nating... pinaninindigan namin, kaya ayaw namin pong umalis doon. Ang barangay naman po kasi nila malaki, so hindi po sila aalis sa barangay nila. So iuusap lang po sila konti. Yung mga burial ground, hindi ho dapat talaga ginagalaw yan, no? Baka ma-identify naman, baka pwede tayo mag-maintain ng IP cemetery sa gitna ng facility. Wala rin umanong konsultasyon na ginawa. Nangako naman ng BCDA na pupulungin nila ang mga opisyal ng Tarlac at buong Region 3. Nangako rin ng BCDA ng maayos na paglilipatan sa mga maapektuhan. Babayaran din daw ang mga magsasaka. Bibigyan ng financial assistance na 300,000 per hectare. At tanggap na yun ng mga farmers. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, dapat tutukan ang gagawing kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sagot ng BCDA, nag-uusap pa lang sila at wala pa umanong nilalagdaang kasunduan. Git din ng ilang senador, dapat matiyak ng gobyerno na wala silang itinatago sa publiko at walang lalabaging anumang batas bilang kapalit ng inaasam na malaking investment sa bansa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.